Ipagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng mga kinauukulang ahensya sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East. Si Sofia Potenciano para sa detalye. Kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na ibigay ang lahat ng tulong sa mga kababayang naiipit sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sa naging panayam ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa media, kanyang inihayag ang nais ng Pangulo na paigtingin at ipagpatuloy ang pag-monitor sa kalagayan ng mga Pilipino at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nananatiling handa ang mga sangay ng gobyerno sa posibleng repatriation ng ating mga kababayan sa oras na magbukas ang airspace ng Middle East. Iyan ang pangako at nais ni Pangulo Marcos Jr. Sa parehong briefing, tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na mayroong mahigpit na pakikipag-ugnayan ng bansa sa Gulf States, Israel at Middle East. Yung in-country assistance po natin, which includes yung basic needs services that we are providing and we could provide to our nationals. Kaugnay nito, mahigpit na pinaalalahanan ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga overseas Filipino workers sa Middle East na sundin ang mga abiso ng Philippine Embassy at mga otoridad kaugnay ng kalagayan ng seguridad sa kanilang kinaroroonan. Payo ng ahensya sa lahat na subaybayan ng mga opisyal na anunsyo ng Philippine Embassy at verified accounts ng host government, tukuyin ang pinakamalapit na shelter at maging handa sa anumang emergency alert at iwasan ang mga lugar na may potensyal na panganib. Maaari ding tumawag sa mga OWA emergency hotline numbers upang idulog ang kanilang mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, may nakumpirma ng nasawi sa nagaganap na giyera sa Middle East. Namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Dagdag ng Pangulo, ipagkakaloob ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangan tulong ng pamilya ni Mary Ann. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.